Sobrang mingaw daw dito sa amin at wala kang nakikitang tao. Para daw ghost town itong aming lugar. Alas 5 pa ngayon pero grabe, parang alas 12 ng tanghali. Sobrang init. Hello everyone, good morning. Ngayon, hahatid natin si Ethan sa kindergarten. Alam niyo ba, nag-snow na naman dito sa amin. Yung ilaw talaga dyan, oh. Nag-snow na naman dito sa amin. Tingnan niyo, oh, yan, oh. Akala ko pa winter na pero nag-snow na naman. Ayan yung bata, oh. Lamig na lamig yung bata. Hello! Lamig na lamig yung bata. Ayan na yung bata, lamig na lamig. Ako naman yung kamay ko, sobrang lamig din pero meron tayong gloves. Kailangan talaga may makapal na gloves dahil nga nagbabike lang tayo everyday. So alam ko na yung ano yung gagawin ko. Meron akong makapal na gloves, meron ding hindi makapal, pero katulad ngayon na sobrang lamig, so we will use the makapal na gloves. Tapos we will bike now with our e-bike. Let's go, anak! Dumak, husten. Inuubo pala palagi si Ethan. Dumak, husten. Naihatid ko na si Ethan sa kindergarten. Hindi talaga maganda yung panahon ngayon. Dumating kami dito alas 8 na, so medyo late na yan. Ang kindergarten mag-start talaga ay 7:30. Hindi talaga maganda yung weather. Sobrang cloudy and nakaka-stress na weather. Ngayon, uwi na tayo. So, nandito na tayo sa bahay. Plano ko na dalhin yung ibang mga bagay sa ating pagtatanim doon sa garden house. We have soil here. Dadalhin natin doon. Tapos, ito siya is ito yung ating mga seedling soil. Dahil soon, meron na naman tayong isi-seedling. Yung iba, like yung ating mga sitaw. Ito siya. Dadalhin natin doon para din malinis na natin itong mga dito, ang daming kalat. I think yan dadalhin din natin doon, kaso medyo bigat. Papadala ko na lang siguro ito kay asawa. Ito is para sa ating malalaki na mga gulay for transplant. Tingnan natin yung ating mga seedling dito sa loob. Ay, bakit naka-off? In-off pala ito ni asawa. Kailangan siya naka-on dahil kailangan ng light natin dito at saka ito siya. Pero I think ita-transfer din natin ito. Tsaka takluban natin siya. Try na natin ito dito. Na-realize ko, medyo malamig pala dito. Tapos, ita-transfer na natin ito dito. Ang kasi, yung wood is, siya, malamig siya. Pagpasok ko, ay, malamig pala. Dito lang ito sa ilalim. Lagayan natin ng mga ilan pa na mga
pananim. Ito sobrang dry niya. Mabuti na lang talaga at yung ating itinanim na mga salad ay meron siyang takip. Dahil kung hindi, sira na yung ating salad. Ngayong araw nag-snow na naman. 3 araw nang nag-snow. Noong nakaraang 2 weeks, sobrang ganda ng weather dito. As in, mainit, umabot ng 20 degrees. And I am thinking na talagang sunod-sunod na maganda yung panahon. Dahil last year, ganitong mga time na papalapit na ang Easter season, sobrang maganda na yung weather dito. At saka, warm na, tumutubo na yung mga dahon, nakapag-lawn mower na nga kami. Ngayon, hindi nga kami makapag-lawn mower dahil sa sobrang lamig, dahil wet, and syempre kapag wet, hindi pwedeng ma-lawn mower. Lagay natin ito sa ilalim. Hindi pwedeng ma-lawn mower yung mga grass dahil dumidikit yan sila sa lawn mower kapag kapag wet yung grass. So, kapag dumidikit sa lawn mower, so masisira yung lawn mower. And yun nga, hanggang ngayon hindi pa din kami makapag-start, and hindi pa naman din tumutubo yung grass. Pero it's just so weird na ngayon super late nag-start ng spring season, and kahit late na is umuulan ng snow pa din siya. Though palagi siyang umuulan na may kasamang snow, and sobrang lamig nga. Kailangan ko din palang i-sealed itong like ito dito dahil siya, parang may tumutulo siya, may tumatagas sa loob kapag sobrang lakas ng ulan. Tumutulo siya, and tingnan nyo yung ating mayroon ngang na mga droplets dyan, Hindi naman nakakapasok yung ulan or yung tubig dahil nga nakapagpintura na tayo. Kaso nga lang, hindi naman pwede na palaging ganito, na palaging pumapasok yung ulan. Lagay natin ito dito. So, ayan, may mga, last year, ito din yung nilagyan ko ng aking mga siling kapag ilalagay ko siya sa labas ng bahay. Tapos, nung nag-harvest ako, ito yung ginamit ko sa pag-harvest. So, yung plastic ko na shelves, ilalagay ko din dito. Medyo mahaba yun siguro. Anuhan ko na lang yun. Tanggalin. Half of the shelf dito, tapos half dyan para magkasya siya. Hopefully, hindi masyadong malamig itong ating pananim dito. Ayan. Dito yung ating sinailing kahapon. Tabunan natin para mag-moist. Kailangan yan na mag-moist. Alam nyo ba? 2:00 na ngayon ng hapon. Nakuha ko na si Ethan sa kindergarten. Sobrang busy ko kanina dahil napakaganda ng weather dito sa amin. May mga ginawa ako doon sa garden. Hindi na ako nag-video dahil maano na naman kayo dahil halos araw-araw garden yung ginagawa natin. Pero syempre, ngayon talaga very busy ako sa garden dahil ngayon talaga yung time na magbutas pala ako. Gusto kong maglinis doon sa garden habang natutulog si Ethan. So, ano ba yung sinabi ko? Ngayon talaga yung panahon, like spring season, yung panahon na maglinis sa garden. Kailangan i-prepare ang garden para sa tataniman ngayong May. Mga middle of May, kailangan tapos na tayong magtanim sa garden ng mga plant. Malalaki na yung ating isinudling. So, ngayon, very sunny. Yung talagang napakaganda ng sikat ng araw, and very mainit siya, pero malamig yung simoy ng hangin. Yan yung maganda na mag-garden. Ayan yung tinanim natin kahapon na hydrangea. Tataniman pa natin ito ng ilan pang mga bulaklak dito. Gusto ko kasi na maganda ito siya dito na part dahil
ito yung sa harapan ng ating pultahan para paglabas natin may maganda tayong mga bulaklak. Tingnan nyo naman, oh, very sunny. Sana ako magsampay, sana ako, kaso hindi pa pala ako tapos maglaba. Yung mga nilabahan ko is mga pantalon, hindi naman siya pwede na isampay sa labas ng bahay. Si asawa, hindi chinarge ang battery. Paano ko siya magamit? Paano ko siya magamit? Hindi pala yung chinarge yung battery. Hindi pa na chinarge. Kailangan ko to. Dahil yung, walang kuryente or ano. May battery naman. I-try natin. Kailangan pa natin yung isa. Nandito pa sa loob si Ethan. Ayan. Hindi muna natin siya kukunin. Pababayaan ko lang muna siya dyan. Para may time ako na maglinis ng garden. At minsan, walang gana yan na tumulong sa akin sa garden. And gusto lang yan na doon sa loob ng bahay. Marami akong gagawin sa garden. Lawn mower ko yun si asawa mamaya. Kailangan natin tapusin ang mag-lawn mower dito sa garden para malinis na talaga itong ating garden. Hala, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo naman guys. Namulaklak naman pala itong ating mga plums. Hopefully, marami tayong plums ngayong taon. Tingnan nyo guys. Sobrang ganda ng bulaklak niya. Maputi. Ayan, ito late din siya. Namulaklak. Ito kasi siya is late siya mamunga. Itong ating mga peach. Tingnan nyo, yung mga natatakot ako nito ba dahil yung mga bulaklak nito pa baka nasira noong nag-last frost. Mukhang nasira yung mga bulaklak. Paano pa yan magkakaroon ng bunga? So guys, yan yung ating nagawa ngayon. Hindi pa yan natin pwedeng mataniman dahil kailangan pa yan lagyan natin ng compost. I am thinking na gagawa ako ng isang taniman dito. I-widen ko siya yung ating garden dito na side, itong may grass. Gamitan din natin ng ganito para makapagtanim pa tayo ng marami. Dahil feeling ko yung ating mga sinidling ay kulang dito sa ating pagtataniman dahil last time kasi ang dami kong tinaniman. Like dyan, na-occupied na yan doon sa dulo ng mga onion. Tapos yan, may onion na. Last time, nakapagtanim ako ng ibang plants dyan. Kagaya ng ating mga Spitzkohl. Ngayon, onion yung nakalagay. Last time dyan, nakatanim yung ating mga carrots. Ngayon, meron ding mga onion. Tapos dito naman is mga, hindi, garlic pala yan. Tapos dito may mga onion. Dami ko nang natanim at wala na akong space. Ayan, may mga onion pa, mga ano yan siya, parang singkamas at saka yan, mga salad. Tapos ito, tinaniman din natin ito last time ng salad at saka carrots. Kaso ngayon, tinaniman ko siya ng strawberry. So, feeling ko talaga kulang yung ating space na pagtataniman. Kaya naisipan ko na baka gagawa na lang tayo ng another garden. Hi! Si Ethan pumasok na sa loob pero merong isa na nandito naman sa labas na hindi dapat dito sa labas. Ha? Was willst du? Was willst du? Come here. Was willst du? Was willst du? Huh? Parang bist du draus? Did Ethan open the door and you get outside? The bravo mouse. Ayan siya. Kaya alam niya nandito ako sa labas, lumabas din siya. Alas 5 na ng hapon. It's already 5:30.
nag-lawn mower pala ako dito sa harap ng bahay. Ito yung harap ng aming bahay. Tingnan nyo naman, oh, parang ghost town. Natawa ako dun sa kapatid ni Jessa nung bumisita sila dito dahil sobrang mingaw daw dito sa amin at wala kang nakikitang tao. Para daw ghost town itong aming lugar. Para talagang ghost town dahil hindi ka makakakita ng tao dito. May mga sasakyan, hindi din marami. Mga private na mga sasakyan. Tapos wala talagang mga tao na naglalakad, nag-chismis, wala kang nakikita. At alas 5 pa ngayon pero grabe, parang alas 12 ng tanghali. Sobrang init. So, yan yung tatapusin natin ngayon. Kaso, kailangan nating tanggalin yan. Yung ating Christmas tree lights, hindi pa talaga natanggal. Diba? Nag-ano na lang, nag-stir na lang. Hindi pa din natanggal. Tapos ito dito. So guys, after mga more than 30 minutes, ayan, sobrang tagal kong natapos dahil mahahaba na yung mga grass. Do, tingnan nyo naman yung aking pag-lawn mower. Iwan ko ba? Hindi naman yan masyadong perfect pero nalinis na siya. Mas maganda siya before. Tingnan nyo naman, oh, dito sa harapan. Sobrang lumiwanag siya. Tapos may bata doon, oh. May bata doon. Hello, Ethan! So, ngayon pala is, it's already 6:15. Tingnan nyo naman, oh. Hindi pa na ano yung araw. Nandyan pa din yung araw. Alas 6 na ng gabi, diba? Yan talaga yung kagandahan dito kapag summer season. Dahil, marami kang time na maglinis sa labas ng bahay. At, marami din akong time mag-garden. Ay, kukuha pala tayo dito ng time. Hello, anak! Ha? 9. So, meron kaming mga time dito. Nagpabili kasi ako ng steak ng asawa. Kuha tayo ng time. Masarap ito. Time at saka rosemary. Ito yung fresh kräuter na nilalagay ko sa steak. Para mas mabango yung steak. Ayan. Marami namang fresh dito sa amin. Whole year ito siya. Hindi nasisira itong time. So, ang dami nating time, di ba? Ayan, grabe yung araw eh.